Sa'yo, alam mo ba anong ibig sabihin ng charter change? Hindi po, wala di po pamilyar. That's a clear response from Gab, a college student on the current issue of charter change, also known as Chacha here in the Philippines. If we ask Nanay Leonie, the term Chacha is familiar within her family. But Alam niyo po ba anong ibig sabihin ng charter change? Hindi. Pero naririnig. Oo. Saan? Sa TV. meanwhile, this is the reaction of Mark, a delivery rider, when asked about the Chacha issue. Sir, alam mo ba anong ibig sabihin ng charter change? Charter change? Oh. Hindi. Hindi nyo alam kung ano yung charter change? Ang hihina nyo naman. Ako po. Patay tayo dyan. Kung ako pala yung tinanong, isa sa mga in-interview dito, patay tayo, hindi pala natin alam kung ano tayo talaga yung real definition, yung totoong definition, no? Hindi pala natin alam kung ano yung definition ng tinatawag na cha-cha. O yung charter change o cha-cha-cha. Baka sabihin natin na yung cha-cha-cha, yung alam lang kasi natin, yung cha-cha, yung dance music. Nako po, lagot tayo nito, no? Sa mga hindi pa alam yung charter change. Kaya tayo, napasugod tayo doon. Buti na lang andun si Guguli. Buti na lang andito si Guguli, kaya napasugod tayo. Tiningnan natin kung ano yung definition talaga ng charter change. Charter change pala is the amendment ng Philippines Constitution natin o pagrebisa ng saligang batas natin. So, yung Philippine 1987 Constitution. Nako po, kaya naging matunog to, yung charter change na to, kaya naging matunog to. Dahil dyan sa pinag-uusapan ngayon sa Senado, no? At saka yung, kung ikaw dyan sa barangay, isa ka sa nakaperma, no? Sa pinaparout ngayon na signature campaign, ng tinatawag nila na People Initiative or PI. Nako po, lagot ka. Isa ka sa mga rason kung bakit nabago yung 1987 na Philippine Constitution. Nako po, lagot ka. Isa ka sa mga rason. So now, doon pala sa 1987 Philippines Constitution, tingnan nyo na lang dyan. So napapunta ako, meron pala doon sa Article 17, no, Section 2, yung tinatawag natin na amendment o revision ng Constitution ng saligang batas natin. So doon nakapaloob. So, para makapag-amenda ka, ito yung tinatawag na cha-cha, is kailangan mo, number 1, ito yung mga steps pala na ginagawa, which is ito ngayon yung ginagawa ng kung sino, no, yung lumalakad ngayon sa, nag-propose dito sa charter change na to. So, kaya to naging matunog. So, unang-una, alamin natin kung bakit may tinatawag na charter change ngayon, no, di ba? Nag-propose sila ng tinatawag natin na amendment sa Philippines Constitution. So, yung inaatake daw, so according sa nag-propose dito, no, is yung inaatake daw nila is baguhin nila doon sa economic provision ng Philippines Constitution para mahikayat yung mga foreign investors. So, yun yung i-improve o i-revise doon sa part na doon sa economic provision ng Philippines Constitution. But unfortunately, marami yung sinasabi natin na may advanced thinking, no? May mga haka-haka. So isa doon yung former president natin, si President Rodrigo Duterte at yung mga kaalyado nila regard na hindi pabor dito sa gagawin nilang amendments sa Philippines Constitution kasi posible daw na gagamitin to para mapatagal, napalawigin yung tenure ng mga nasa posisyon ngayon, yung mga elected officials natin. So ito lang yun daw yung tinitingnan na naging controversial to dahil sa ganitong pananaw ng ibang mga kilalang personalidad, no? Isa na nga dito si ex-president Roa Duterte. Now, paano nga ba nila ngayon to ginagawa? So doon nakita ko sa Constitution Amendment or Revision, so nakita ko doon sa provision na yon is number 1, yung first step is kailangan magkaroon ng people initiative or makagather ng at least 12% doon sa total voters ng isang bansa. And minimum of 3% total registered voters ng represented na each legislative district. Yun yung dalawang requirements.
yun yung requirements para ma-elevate doon sa kongreso, no? Ngayon, yung kongreso is pagbubutuhan nila, at least makagather sila ng 2/3 of the votes sa total member of the Congress. Yun yung requirements. And after noon, kung ayos na yon is magkaroon no, ng, according dun sa article, is magkaroon daw ng call for convention. So, which is pagbutuhan, no, na kailangan makakuha ng majority of the votes, no, doon sa mga mamamayan sa plebisito na tinatawag natin majority of the votes para may consider yung changes or amendment doon sa Constitution. So, yun. Mapatay tayo dyan. Basta yung pumirma, no, yung pumirma sa tinatawag natin na signatures campaign regarding dito sa charter change, lagot. Nagkawala kayo dyan. Isa kayo sa mga rason kung the Constitution, no, yung pagbago ng Constitution to make for the best or for the worst. So yun lang.